Oras, alas 7:02, 2 minuto, makalipas ang ikapito ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sumer. Super Radio Super Radio. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide network para sa huling-huling Lunes at huling-huling araw na ito ng Nobyembre 2020. Araw ni Gat Andres Bonifacio, kaya sa maraming Pilipino, pista official po ngayon mga kapuso ay long weekend. Low pressure area sa silangan ng Mindanao, binabantayan ng pag-asa, pag-ulan, asahan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw na ito. Mga residente sa ilang bayan sa Cagayan at Isabela, muling inilikas na naman dahil sa baha dulot po ng pag-ulan. Pagsasagawa ng tinatawag na face-to-face na mga klase hindi pa dapat madaliin ayon sa DILG. Philippine o tinatawag na quarantine classifications para sa buwan ng Disyembre. Inaasang i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Ano ka mo? Oo, Philippine International Trading Corporation o PITC iminungkain buwagin na dahil sa issue ng natutulog na bilyong-bilyong pisong pondo. Bunsong anak ni Bayan Muna Party List Representative Eufemia Colyamat napatay sa enkwentro sa Surigao del Sur. Ika-157 karawan ni Gat Andres Bonifacio, ginugunita ngayong araw na ito. Malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Nakaamba sa susunod na araw. Bukas yan. Bukas. Hoy, Lunes na Lunes kayo dyan. Oo, sikat na OPM ang mga ngawit na si April Bo Regino pumanaw na. At kandidata ng Pilipinas na si Roxy Baeyens, kinoronahan bilang Miss Earth Water 2020. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Mga kapuso, nakapasok na po sa teritoryo ng Pilipinas sa minabantayang low pressure area o namumong sama ng panahon. Ayon sa pag-asa, huling namantaan ng LPA sa layong 870 kilometro sa silangan ng Mindanao. Wala pa namang epekto ang LPA na yan sa lagay ng panahon sa bansa. Maliit ang posibilidad na magiging bagyo yan. Pero sakaling maging bagyo yan, ang magiging pangalan yan ay Vicky. Samantala, ang hanging amihan ang nakakaapekto sa Ilaga at gitnang Luzon. Dahil dyan, asahan ng maulap na papawarin na may mga pagulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, gitnang Luzon at nadalabing bahagi ng Calabar Zone. Samantala, ang buntot ng tinatawag na frontal system naman nakakaapekto sa katimugang Luzon, kaya asahan ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na pagkapagulan, pagkulog at pagkidlat sa rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, mga lalawigan ng Quezon, Mindoro, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan dahil sa tinatawag na localized thunderstorm. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio. Inaasang i-anunsyo po mamayang gabi, partikular, hindi muna ito, bago yan mga kapuso, tungkol pa rin sa panahon. Nako, ang Cagayan, kawawa talaga. Aabot po ng 800 residente ng mga lalawigan ng Cagayan at Isabela ang inilikas nitong pagtatapos ng linggo o weekend matapos magdulot ng baha na naman ang mga pag-ulan. Ayon kay Police Brigadier General Crisaldo Nieves, Direktor ng Regional Office 2 ng PNP, nagsagawa ng preemptive evacuation para maiwasang maulit muli ang pinsala na naidulot ng bagyong Ulysses. Unti-unti naman kasing umapaw ang ilog sa Cagayan. Kabilang sa binaha ang excuse me po, yung mga bayan po ng Solana at Lasam sa lalawigan ng Cagayan. Actually, nung umulan na kahapon, nasa stage na nga ng relief and rehabilitation. Kaya tuloy-tuloy ang dating ng relief sa mga affected areas. So ito na ulan,
Kaya nagkaroon na naman ng pagtaas ng tubig at nagkaroon na ng evacuation. Of course, may mga preemptive evacuation. Mabuti naman. Serious na talagang nagkakaroon na tayo ng preemptive evacuation or later on forced evacuation. Ayan po mga kapuso, ang tinig ni Police Brigadier General Crisaldo Nieves, ang direktor ng Police Regional Office 2 Samantala. Sinabi naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba na napilitan silang palikasin ng nasa 56 na pamilya o katumbas na mahigit 200 residente mula sa mga apektadong barangay sa lungsod ng Tugigaraw. Nabatid na bukod sa pagulan, nagpakawala rin ng tubig ang Magat Dam. Ito kasi may mapapapag barangay dito sa Tugigaraw City at siyempre may phobia kasi yung tao, no? At takot na maulit-ulit yung nangyari dito, kamakailan lang, kaya ngayon pa lang ay lumilikas na yung iba. Yan po mga kapuso ang tinig ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Samantala, sa lalawigan ng Aurora, bumigay ang spillway sa bayan ng Dingalan dahil sa walang tigil na pagulan pero mabilis naman itong maayos at nadaanan agad ng mga motorista. Sa Mountain Province naman, nagkaroon ng landslide sa bayan ng Natonin kung saan 2 bahagi ng kalsada ng barangay Banaw ang hindi nadaraanan. Natabunan din ng gumuhong lupa ang isang bahagi ng Bontoc Baguio Road sa bayan ng Sabangan. Iniimbestigahan na ng pulisya ang umano'y pagkakadawit sa iligal na pagtotroso ng ilang lokal na opisyal ng Cagayan. Kinampirma ni Brigadier General Crisaldo Nieves, Direktor ng Police Regional Office 2. Meron silang mga impormasyong nakarating nasangkot na umano'y ilang mga politiko sa iligal na aktibidad. Of course, I have given instruction to the provincial commander and to the chief of police para malaman natin kung anong extent ng involvement, kung may involvement din ba yung local police or other agencies. Tinig po ni Brigadier General Crisaldo Nieves, hepe ng Police Regional Office 2. Kabilang din sa masusing inimbestigahan ang naarestong si Ernest Sibaluca. Si Sibaluca ay sangkot sa iligal na pagtotroso na inaresto matapos paputukan ang mga otoridad ng Huwebes. Ayon kay Nieves, sinampahan na ng kasong direct assault, frustrated murder at attempted murder itong si Sibaluca. Meron pa niyang tinutugis na 2 taong sangkot sa illegal logging na sinampahan na rin ng kaso. Pantay COVID-19 sa DZBB. Oras po natin mga kapuso, alas 7:10, 10 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Radyo na! TV pa! Inaasang i-anunsyo ngayong araw na ito, malamang mamayang gabi ni Pangulong Duterte, ang tinatawag na quarantine classification ng mga lugar sa bansa para sa darating na buwan ng Disyembre. Bukas na po umpisa ng Disyembre 1 na po mga kapuso, Pasko na. Nagpulong kagabi ang Interagency Task Force o IATF at kinonsulta na rin ang mga alkalde hinggil sa quarantine classification kung tawagin. Mamayang gabi ay may pulong naman ng IATF kay Pangulong Duterte at inaasa na magbibigay sila si Presidente ng isang talumpati. Samantala, irerekomenda ng Metro Manila Council, yung grupo po ng mga alkalde sa Metro Manila at yung grupong Octa Research Group na panatilihin sa General Community Quarantine ng Metro Manila hanggang matapos ang kasalukuyang taon. Pinangangambahan kasi na dumami pa ang kaso ng COVID-19. Ayon sa alkalde ng San Juan, Mayor Francis Zamora, tiyak na maraming tao ang lalabas sa bahay sa tinatawag na Christmas season o panahon ng Kapaskuhan. Very crucial ho itong Christmas season sapagkat ito yung magiging peak ng paglabas ng mga tao sa taong ito. At pagkatapos ng holidays, kung mapansin nga natin na nanatili ang bilang o tumaas man ng konti, this will be the basis of the decision come January. Tinig po yan ng alkalde ng San Juan, Mayor Francis Zamora. Maging si DILG Secretary Eduardo Año ay nababahala sa posibilidad ng pagtami o pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Nangangamba tayo kasi baka magkaroon ng spike o surge kapag ang mga tao ay maglabasan at maggawa ng kung ano-ano mga activities, party, caroling. Ayan, wala na mo ng party, wala na mo ng caroling, mga kapuso. Tinig po yan ni DILG Secretary Eduardo Año. Samantala, nais din ng grupong Octa Research Team na manatili sa GCQ o General Community Quarantine ang Metro Manila. We don't see a reason for moving into MGCQ. And now we have to be more careful. I mean, hindi naman natin kailangan sarado yung mga businesses. We just have to balance it. Okay lang naman na naka-open ng mga restaurants, pero we don't think na dapat
100% capacity mga restaurants. Tinig po yan ni Professor Guido David Jr. ng Octa Research Team. Pantay COVID-19 sa DZBB. Nakapagtala ang Department of Health, DOH, ng 2,076 na mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Dahil dito pumalo na sa pataran na 29,864 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 22,867 ang aktibong kaso ng COVID-19. Meron namang 10,579 na mga bagong gumaling, kaya sumampa na sa 378,624 ang total recovery. Samantala, may 40 bagong namatay, kaya umabot na po sa 8,373 ang bilang ng binawian ng buhay dahil sa virus. Pantay COVID-19 sa DZBB. Alas 7:13 na po, 13 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Radyo na. TV pa. Kailangan na kailangan. Lalo na ngayong magpapasko, kartesiya na. Disiplina pa. Hindi dapat madaliin ang tinatawag na face-to-face na mga klase ng mga mag-aaral ng pandemya. Ito mga kapuso, ipinahayag ni DILG Eduardo Anyo yan. Matapos ipanawagan ng ilang senador na payagan na ang limitado ng mga face-to-face na mga klase, ika nga, lalo na't nag-ooperate na ang ilang mga establishmento gaya ng mga sabungan. Yun ang sabi ng ilang senador, yung sabungan pwede, yung klase hindi. Naloko na. Ayon kay Secretary Anyo, mahihirapang kontrolin ang sitwasyon kapag pinayagan ang pagbabalik eskwela ng milyong-milyong mga mag-aaral, lalo na't marami pa rin ang nagpositibo sa COVID-19. Binigyan din pa ni Anyo na mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabing hindi muna papayagan ang tinatawag na mga face-to-face na mga klase. Asahan naman anya na mayroong magiging mga pagbabago kaugnay nito sa susunod na taon. Ang tanong kasi dyan, ikaw gusto mong gawin yan, pero sino ba responsable dyan? Ikaw ba? Ang galing mo magrekomenda, pero wala ka naman palang responsibilidad dyan. Kung makasakit at magkaroon ng spike, ikaw ba ang gagamot dyan? Ikaw ba ang magsasagot ng gastos dyan? At ano ba? Sinong magiging accountable? Nagbunga naman yung pag-iisip natin. Inig po yan ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Pantay COVID-19 sa DZBB. Iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government, DILG, ang isang event dyan sa Bantayan, Cebu, kung saan dumagsa ang mga tao habang nagtatalumpati si Presidential Spokesman Harry Roque. Naku, naloko. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, pananagutin nila kung meron mang dapat managot sa insidente, ba'y meron. Kasabay nito, nanawagan ng kalihim sa mga opisyal ng gobyerno, itigil muna yung mga aktibidad. Kung hindi kaya ipatupad ang health protocol, partikular na ang pagsuot po ng face mask at physical distancing. Nananawagan tayo sa lahat, including government officials. No? Kung meron kayong activities at hindi nyo kayang ipatupad yung